Nakikita nyo ba itong dalawang damit na nasa harap mo? Ano ang nakikita nyong pagkakaiba ng dalawang ito? Kung mapapansin nyo, magkaiba ang pwesto ng botones ng bawat isa. Yung nasa kaliwa, nasa left side ang kabit ng botones kapag suot mo na siya, at yung right side naman, nasa kanan ng botones. Kapag ang botones ay nasa left side, matik, pambabae yan. At kapag nasa kanan naman, ibig sabihin, pang gentleman. Actually, hindi talaga sinadyang pag-ibahin ang pwesto ng mga botones para lang malaman kung panglalaki ba siya o pambabae. Noong unang panahon, around 2600 BC, ay meron ng kinikilalang botones noong panahong ito. But in reality, hindi talaga siya ginawa noong una para i-connect ang magkabilang dulo ng damit. Ang purpose talaga ng botones noon ay gawing burloloy lang ng mga mayayaman at makapangyarihan tao. Tama, ang ginagawa nila, isinasabit nila ang mga botones na gawa sa shell at buto ng hayop sa harap mismo o sa laylayan ng kanilang damit. Ang botones kasi noon ay simbolo ng karangyaan ng isang tao. Ito ang nakakagulat dito. Madalas yung iba, kasing laki na siya ng halos isang platito. Tapos ang isang piraso lang nito ay ginagawa ng mano-mano ng buong araw with OT pa ha. Yes, ganun siya kakomplikado. Hanggang sumapit ang ika-13 siglo na uso noon sa Europa ang pagsusuot ng mga fit na damit ng mga mayayaman tao. Kaso ang problema, hindi ma-fit maigi ang damit kung tali lamang na uso noon ang gagamitin. Dito ngayon nakaisip ang sinaunang mga mananahi na maglagay ng buttonhole o uhales sa damit. Tama, uhales ang tawag o Tagalog dun sa pinagsusuksukan ng botones. Tapos naglagay sila ng botones sa kabilang side, tsaka nila isinuot sa uhales. Dito ngayon nila nakita na kaya nitong mag-fit ng damit nang hindi tinatalian. Hanggang sa gayahin na ito ng ibang bansa. Yung iba pa nga na mga mayayaman, nagpapagawa pa ng botones na yari sa ginto at pilak. Andun pa din kasi yung konsepto na sa botones mo pa din makikita kung rich kid yung taong kaharap mo. Ngayon, andito na tayo sa exciting part. Noong una, nasa kaliwa talaga ang kabit ng botones, mapababae man o lalaki. Kaso may nakitang problema. Noon kasi, karaniwan sa mga kalalakihan ay laging may sukbit na espada sa kaliwang baywang nila at bubunutin naman ng kanang kamay. Pero dahil ang nakausling flap ng damit ay nakaharap sa left side, laging sumasabit ang handle na espada sa tuwing bubunutin ito ng lalaki. Dahil kapag sumabit yan at sasabak ka na sa labanan, hindi mo pwedeng sabing time purse sa kalaban mo. Kaya ang naging solusyon, ilipat ang botones sa kanan para sa right side din yung flap ng damit. So ayun na nga, solve na ang problema, di ba? Wala nang sabit sa paghugot ng espada. Sa babae naman, sa kaliwa ang botones dahil naman sa comfort at para magaan sa trabaho ang mga servants. Teka ha, paano naman pumasok dito ang mga alalay? Karaniwan kasi noong unang panahon na kapag nagbibihis ang isang babae, lalo na ang mga mayayaman, ay may mga servants ang mga ito na tumutulong pangdamitan ang amo nila. Opo, akalain mo no, kahit dalaga ka na at may asawa pa, merong mga tao ang nagsusuot ng mga damit mo. Kapag kasi nasa kaliwang bahagi ang botones, ibig sabihin, nasa kanang bahagi na ito ng alalay mo na nasa harap mo. Sa parang iyon, hindi nahihirapan ang servant na ibotones ang damit mo. Hanggang sa sumapit ang Industrial Revolution noong 1900s, dito na naging karaniwan na lang ang paggamit ng botones. Lahat na pwedeng gumamit kahit ordinaryong tao ka lang. Kumbaga, dahil sa mass production na ginawa ng Amerika, unti-unti nang nawala ang unang purpose ng botones na maging simbolo ng karangyaan. Pero ngayon, ordinaryong bagay na lang siya. Isang maliit na bilog na pakalat-kalat na lang halos sa bahay. Parang isang artistang nawala na sa katanyagan. Hindi na gaya noon. Isang palamuti sa damit na kung wala kang K, hindi mo siya magagamit. Nagustuhan mo ba ang ating video? Kaya mag-follow ka na. Malaking tulong na to sa aming mga content creator. Maraming salamat. Babayu!